Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Ako, nakikita na naman ako ng nanay ko dito. Anyway, para sa Pilipino to. Kaya po ako nandito dahil ako po ay isang Pilipino na ninindigan. Doesn't matter na ikaw ay BBM, Dilaw, OPIC, whatever. Ikaw ay Pilipino. Alam nyo ba ngayon, sa ginawa ng gobyernong ito, alam nyo ba, ang ating pinakamamahal na magaling na Presidente Duterte sinugod na sa ospital. Anong walang iyang ginawa nila? Tandaan nyo, ang langit ang siyang hustisya natin. Baka sa Bisaya, gabaan na sila sa gumawa nito. Ito masasabi ko, tayo naninindigan dito bilang Pilipino. Hindi na yung pinaglalaban mo ito ay Duterte, tayo Pilipino. Tayo binenta ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Banyaga. Maaaring mangyari sa inyo ito. Tandaan nyo, hindi na tayo member ng ICC. Walang due process of law. Kidnapping po ang ginawa nila sa ating Pangulong Duterte. Na nagmahal sa mga kapulisan, sa mga sundalo. Real talk lang po ito dahil pulis po kapatid ko. Mabait pong pulis ang kapatid ko, pero ito po generalize ko. Dahil saksi po ako dyan sa pagtaas ng sweldo ng mga kapulisan. Alam nyo po, manindigan po kayo prinsipyo. Ano po pinaglalaban nyo? Meron po tayong batas na pinaiira sa bansang ito. Bakit po wala due process of law? Nasaan po yung law? Alam nyo po ba ang batas? Masok kayo sa kapulisan at sundalo. Alam nyo ang batas na poprotektahan ninyo ang mga tao, pero ang nagmahal sa inyo, nagbigay ng dangal sa mga pulis, sa mga sundalo na saan kayo nang kailangan kayo ng ating Pangulong Duterte. Mga kababayan ko, yan sa Maynila, dito pumunta kayo, dito malayo tayo magpahayag. Di tayo nag-class, di natin binabaksak ang gobyernong ito. Bakos, sinasabi lang natin ang ating saloobin bilang Pilipino. Ang next generation po ang magsasuffer. Ang mga anak nyo, ang mga apo nyo, ang pamilya nyo. Tandaan nyo po, si Tatay Digong, minahal tayo. Hiniram lang natin siya sa Davao, nananahimik siya doon. 6 na taon po siya, nanginginig po ako dahil nasa hospital po si PRD. Manalangin po tayo na okay siya. Lugod po siya sa hospital dahil sa kagawa ng mga tao na walang puso. Bakit nasa hospital? Ba't nadala? Walang puso kayo, matanda na yun. Anong ginawa niyo sa kanya? Wala siyang kasalanan. Wala po sa kasalanan, mga kababayan ko. Minahal niya lang tayo. Buong mundo. Pinagtatawanan tayo ng mga banyaga dahil sa ginawa ng gobyernong ito. Real lang po sinasabi ko dahil nakakahiya po ang ating bansa dahil sa ginawa ng mga opisyal na ito ng gobyerno na walang malasakit sa ating mga mahihirap. Tayo po ay Pilipino na nagmahal sa atin. Si Tatay Digong, pero ang pinalit nyo, iniwan nyo siya. Wala kayong utang na loob, mga nagtulungan ni Tatay Digong ng mga Duterte. Nasa kayo? Kami mga OFW. Sinahal niyo kami. Minahal ni Tatay Digong ang mga OFW, ang mga manggagawa, ang mga Pilipino, ang mga mahihirap. Doesn't matter, nung presidente siya, binabati ko siya, hindi siya umaalma. Hinayaan lang niya, pero ginawa niyo ngayon sa kanya! Pinabayaan niyo ang ating Tatay Digong! Ngayon, nasa hospital siya! Ano ginawa ng gobyernong ito? Diyos ko po! Ngayon, ano yan sa Netherlands? Malamig ang klima doon, 80 years old. Mga wala kayong puso! Gobyerno kita! Wala kayong puso! Mga pulis!
more air base, hindi korte yun! Walang due process of law! Saan ang batas? Saan ang batas ng Pilipinas? Lala kayong galang sa Supreme Court! Hindi nyo inintay ang TRO! Ang TRO! Nanggaling sa Supreme Court, nagmadali kayo! It's a kidnapping! Hinidnap nyo ang mahal namin Pangulo! Hinidnap nyo si tatay! Wala kayong utang na loob! Tore! Tore! Wala akong pakialam sa'yo! Pilipino ka! Anong ginawa mo sa tatay namin na nagmahal sa amin ng totoo sa mahirap? Kahit saan ka man ngayon, Tore, konsesya mo yan! Saksi ang langit! Ang hustisya sa'yo! Kundi dito sa lupa ang langit! Ang hustisya ng langit ang maghuhusga sa inyo! Sa lahat ng umapi sa mga tao, sa mahihirap, sa mga Duterte, sa lahat sa amin! Wala na tayong karapatan magsalita. Dito, malaya tayo. Hindi tayo napapabaksak ng gobyerno. Nais natin iparating sa kanila na ano ang maling ginagawa nila. Nandito ako ngayon. Wala akong pakialam dahil Pilipino ako. Magsasalita ako dahil natuto ko ang mga kababayan natin sa lupalop ng Pilipinas. Nagsasalita dahil ang pagmamahal nila sa Pangulong Duterte ay walang hanggan. Saksi kayo. 6 na buwan, 6 na taon. 6 na taon na tayong Sa Netherlands, Uunahin yung may mga kandila. mag-lead po ng prayer, Christian, Muslim, Pastor, meron po ba? Ayan. Sa Christian muna. Ma'am Dam, ikaw na sa Christian. Dasal muna tayo bago po tayo. Bukas po ulit tayo dito sa Liwasang Bonifacio, alas 5. Sama-sama po tayo. Marami ng parameho tayo dito. Araw-araw hanggang hindi mababalik si Tatay Digong sa Pilipinas. Mauwi natin ang ating bayani. Ma'am Dam, please lead the prayer. Kasi pag ako mag-lead, yari tayo. Baka masunog kami ni Kapihin. Oh, gusto nyo, kanta muna tayo ang bayan ko? Oh, kumanta ng ang bayan ko kasi... Kanta muna bago ano. Tatay Rani. Oo. Contact ka. Bakit? Hindi, ano na lang, pagkatapos na lang. Ma'am, kanta ka muna ang bayan ko, ma'am. Sasabay kami sa'yo. Yun. Okay, sige. Ang mga magagaling kumanta, ang bayan ko. Huwag na kami nilistang. Huwag nyo kami pakantahin, baka magsialisan yung mga viewers namin. Katawa-tawa lang. Bayan muna. Yun. Mas okay yun, mas okay yun. Mas okay yun. Mas okay. Ang bayan.